Magandang araw mga mag-aaral at sa ating mga manonood. Ako si Ma'am MJ mula sa Bagbagay National High School ay nalulugod na makasama kayo sa gagawin nating makabuluhang talakayan ukol sa kasaysayan ng Asya. Maanong ihanda ang inyong panulat, kwaderno at learning packets. Sentro ng ating talakayan ay napaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya, Sumer, Indus at China. At para sa ating tiyak na layunin naman ay nailalarawan ang pamumuhay at napahahalagahan ang ambag ng kabias ng China sa paghubog ng kabias ng Asyano. Ngunit bago tayo tumungo sa ating paksa ay magkaroon muna tayo ng isang maikling pagbabalik-aral sa naisagawang talakayan sa mga nakaraang araw. Ano ba ang ating gagawin? I-type lamang ang S kung ang ambag na ating ibibigay mamaya ay mula sa kabias ng Sumer. At I naman kung galing naman ito sa kabias ng Indus. Handa na ba kayo? Tara't simulan na natin. Una, ang Taj Mahal. Tama, ito ay galing o mula sa Indus. Ikalawa, cuneiform. Tama, ito ay titik S. Mula naman sa kabias na ng Sumer. At ang ikatlo, Mahabharata. Tama, ito ay titik I. Aming salamat sa inyong pakikilahok mga mag-aaral. Tara't magpatuloy na tayo sa ating talakayan. Matapos nating mabalikan ang kabias ng Sumer at Indus, tayo na at dumako naman sa isa pang natatanging kabihasnan. Anong bansa ang sumisimbolo sa mga watawat na nakikita nyo sa larawan? Mahusay, ito ang bansang China. Sa mga nakaraang talakayan, ating nalaman na ang bansang China ay pinakamalaking bansa sa Asya at pang-apat naman sa buong mundo. Kaya't hindi na nakapagtataka na mayaman sa kabiasnan at kultura ang bansang ito. Tara't samahan niyo ko't ating alamin kung ano nga ba ang mga naiambag ng kabias ng China sa paghubog ng sibilisasyong Asyano. Katulad sa Mesopotamia at India, karaniwang nanirahan ang mga sinaunang tao sa China sa mga lambak ilog. Ito ay dahil na rin sa mga kabutiang dulot ng ilog. Dalawa nga sa pinakamahalagang ilog sa China ay ang Yangtze o Changjiang at Huanghu o Yellow River. Naging isang malakas na pwersang heograpikal ang Huanghu dahil pagkatapos ng pagbaha, ang tubig nito ay nagiiwan ng loess o dilaw na lupa na nagsisilbing pataba sa lupaing agrikultural na malapit dito. Kinikilala ding pighati ng China ang nasabing ilog dahil sa madalas itong umaapaw at magdala ng nakapipinsalang baha. Saan nga ba nagsimula ang kanilang unang kabiasnan? Noong 1920, nahukay ng mga arkeologo ang mga labi ng Neolitikong pamayanan sa lambak ng ilog Huanghu. Hinati ng mga scholar sa dalawang panahon, ang Neolitikong pamumuhay rito, ang kalinangang Yangshao at ang Lungshan. Sa paglipas ng panahon, umunlad ang mga nasabing pamayanan at ilan dito ay naging mga lungsod na pinamunuan ng halos nasa 10 pangunahing dinastiya na karaniway nagpapalit-palit sa paglipas ng panahon dulot ng pag-iral ng dynastic cycle o ang siklo ng pagpapalit-palit ng dinastiya. Ang isang namumunong dinastiya ay nawawalan ng kapangyarihan matapos makaranas ang kaharian ng mga kaguluhan at sakuna na di mapigilan. Ito ay magbubunsod sa pag-iral ng bagong pamunuan na lilitaw na mas malakas at aagaw sa kapangyarihan ng lumang dinastiya. Halina't ating isa-isahin ang mahalagang ambag ng kanilang mga dinastiya. Dinastiyang Xia. Ayon sa mga Chinese historian, ito ang unang namahalang dinastiya sa China na pinamunuan ni Yu the Great. Ayon din sa kwento, si Yu ang unang nagpagawa ng kanal at sistema ng irigasyon sa ilog Huanghu upang masolusyonan ang pagbaha at makapagbigay ng patubig sa mga lupang sakahan sa pampang nito. Ang dinastiyang ito ay namuno sa 4 na siglo, subalit wala pang arkeolohikal na ebidensya na magpapatunay rito. Dinastiyang Shang. Ang unang dinastiya batay sa mga nakalap na arkeolohikal na katibayan. Ito ay tinatag ni Emperor Tang.
Sinimula ng mga taga-Shang ang pagkonsulta sa mga Diyos o espiritu ng mga ninuno sa pamamagitan ng mga buto ng hayop o pawikan na tinawag na oracle bone reading. Ito ang pinakaunang palatandaan na may nalinang na sistema ng pagsulat sa sinaunang Tsina. At isa nga sa mga mahalagang naiambag ng dinastiyang ito ay ang paggawa ng mga sisidlan na yari sa tanso. Kung ang kabias ng Sumer ay may cuneiform na sistema ng pagsulat, calligraphy o kaligrapo naman ang uri ng pagsulat na naitatag ng mga taga-Shang. Pictogram o mga larawan ang kanilang gamit sa calligraphy na dikit-dikit ang pagkakasulat upang makabuo at maipakita ang kanilang ideya. Dinastiyang Chu. Iniugnay nila ang kanilang pagsalakay sa paniniwala na ang kapangyarihang mamuno ng hari ay nagmula sa kalangitan na tinawag na Mandate of Heaven. Isang paniniwala na ang kanyang pamumuno ay may basbas ng langit at ito ay bibiyayaan ng kasaganaan at kaayusan. Son of Heaven o anak ng langit naman ang tawag sa pinunong itinakda. Ang isa sa pinakamahalagang pag-unlad ay ang paggamit ng bakal, kagaya sa Hittite sa kabiasnan ng Mesopotamia. Ang teritoryong Chu ay binubuo ng mga estado kung saan ang mga namumuno rito ay mga kamag-anak ng hari at maharlika na tapat sa hari. Ang ganitong sistema ay tinawag na feudalismo, kung saan ang mga maharlika ay binibigyan ng pagkakataon na mamahala ng lupain na pagmamay-ari ng hari. Sa panahon ng kaguluhan, unti-unting nalinang ang klasikal na pananaw ng mga Tsino. Ito ang panahon na nakilala ang mga dakilang guro at pilosopo, sina Confucius, Mencius at Lao Tzu. Dinastiyang Qin. Ang dinastiyang Qin ay namuno lamang sa loob ng maikling panahon. Si Emperor Shi Huangdi ang nagtatag sa dinastiyang Qin. Winakasan nito ang mga digmaang sibil at pinag-isa ang bansa batay sa prinsipyong nakabatay sa istriktong pagsunod ng mga batas o legalismo. Upang maisagawa ang sentralisadong pamumuno sa imperyo, nagpagawa siya ng mga kalsada at iba pang proyekto tulad ng Great Wall of China, bagamat sapilitan niyang pinagtrabaho ang mga tao upang maisakatuparan ito. Ang Great Wall ay may haba na 1,500 milya mula sa Yellow Sea sa silangan hanggang Gobi Desert sa kanluran upang maiwasan ang pagsalakay ng mga nomad sa hilaga. Itinakda ni Shi Huangdi ang mga pamantayan sa pagsulat, batas, pananalapi at kalakalan. Dinastiyang Han. Si Liu Bang ang nagtatag ng Dinastiyang Han na namuno sa loob ng 400 taon. Sa panahon ng Dinastiyang Han ay umasa ang emperador sa birokrasya upang tulungan siya sa pamumuno. Ang papel ang itinuturing na pinakamahalagang imbensyon ng dinastiya na nakatulong sa pagpapalaganap ng edukasyon. Naging tanyag na ruta ng kalakalan ang Silk Road na hinango sa mahalagang kalakal ng mga Tsino na silk o telang seda. Ipinatupad din sa panahong ito ang Civil Service Examination para sa mga nagnanais magtrabaho sa pamahalaan. Ito ay kinilala bilang isa sa mga dakilang dinastiya sa Tsina. Dinastiyang Su. Idineklara ni Su Wendi ang sarili bilang unang emperador ng dinastiya. Ang dinastiyang ito ay namuno lamang sa loob ng 29 na taon. Ang pinakamahalagang nagawa ng dinastiyang Su ay ang Grand Canal, na pinag-ugnay ang Huanghu at Yangtze na may haba na 1,000 milya. Dinastiyang Tang. Ang dinastiyang Tang ay lumikha ng isang makapangyarihang imperyo na namuno sa loob ng 300 taon. Itinatag ito ni Tang Taizong. Ipinagpatuloy ng dinastiyang Tang ang serbisyo sibil at birokrasya upang pamahalaan ang malawak na imperyo. Nalikha ang isang paraan ng paglilimbag na tinawag na woodblock printing. Pangalawa sa dakilang dinastiya ng Tsina. Dinastiyang Song. Itinatag ito ni General Zhao Guangyin. Ang Song ay ikatlo sa mga dakilang dinastiya. Sa dinastiyang ito, naimbento ang gunpowder o pulbura. Naging sapat ang supply ng pagkain sa Tsina dahil sa pag-unlad ng teknolohiyang agrikultural. Nauso ang foot binding o pagpapatigil ng paglaki ng paa na isang tradisyon sa Tsina
kung saan binabali ang mga arko sa paa ng mga kababaihan at nilalagyan ng benda. Dinastiyang Yuan. Itinatag ito ni Kublai Khan, isang Monggol. Sa unang pagkakataon para sa mga Tsino, ang kabuuang Tsina ay pinamunuan ng mga dayuhang barbaro. Ang mga Monggol ay kaiba sa mga Tsino sa aspetong kultural, tradisyon at wika. Pinanatili nila ang kanilang pagkakakilanlan at namuhay ng hiwalay sa mga paniniwalang Tsino. Ipinairal ng mga Monggol ang Confucianism bilang filosofiya kung saan binibigyan diin nila ang pagpapabuti sa sarili at pagpapahalaga sa ugnayan ng bawat tao sa lipunan. Nagkaroon din ng maraming malalakbay sa Yuan at isa na doon si Marco Polo. Dinastiyang Ming. Si Chu Yuanzhang ang nagtatag ng dinastiyang ito. Ika-4 sa dakilang dinastiya ng China. Ang malaking bahagi ng Great Wall ay tinayo sa ilalim ng dinastiyang ito. Naitayo rin ang Forbidden City na naging tahanan ng emperador. Maraming aklat sa panahong ito ang nalimbag sa pamamagitan ng pamamaraang movable type printing press. Dinastiyang Qing. 1644 na magwakas ang dinastiyang Ming at tinayo ng mga dayuhang Manchu ang dinastiyang Qing. Bagaman mga dayuhan mula sa hilaga ng dakilang muog ng China, iginalang ng mga Manchu ang kalinangan at mga kaugaliang Tsino. Agad silang namuhay ayon sa mga pamamaraan ng mga Inchik. Sa ilalim ng mga emperador na Manchu, nagkaroon ng 150 mga taon ng kapayapaan at kasaganaan sa China, at naging mas malaki pa ang nasasakupan nito. Si Henry Puyi ang huling emperador ng Imperyong Tsino. At ito ang pinakahuling dinastiya sa China bago tuluyang nabuksan ang bansa sa mga kanluranin. At yan na nga ang mga dinastiyang umusbong sa China na nag-iwan sa atin ng mga mahalagang ambag sa ating bayan tungo sa pag-unlad. Kaya't ating tandaan, klase, na nagwakas man ang iba't ibang kabyasnan sa Asya, ay hindi ito tuluyang nawala dahil sa kasalukuyan ay patuloy pa rin natin itong pinag-aaralan at napakikinabangan. Para sa inyong huling gawain, likumin ang datos. Punan mo ng sagot ang talahanayan ng mga natutuhan mo mula sa natalakay na mga paksa. Sikapin na maisulat ang mga lahat ng iyong nalaman at isulat ito sa inyong kwaderno. Ipasa ito sa inyong guro sa follow-up discussion. Halina't ating iproseso ang ilan ninyong tanong. Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng bawat kabyasnan at saan silang aspetong nagkakatulad? Para sa ating sagot, kung ating mapapansin, umusbong ang mga kabyasnan sa magkakaparehong katangiang heograpikal, ang Lambak Ilog. Patunay lamang ito na isa sa mga mahalagang salik sa pag-unlad ng mga tao ay ang pagkakaroon ng likas na yaman, lalo na ang likas na yamang tubig, at hindi man magkasabay na lumitaw o magkapareho ang kanilang mga paraan ng pamamalakad at aspeto, ang mga kabyasnang ito ay nagtayo ng kanilang sariling sistemang politikal, panrelihiyon at panlipunan, mapaunlad at maitatag lamang ang kanilang lipunan. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ang gawain 2 pagyamanin at gawain 3 simulan ko tapusin mo sa inyong learning packets. Tunay na hitik sa bunga ng kaalaman ang ating kasaysayan, kaya wag natin itong ipagsawalang bahala o kalimutan. Tandaan na hindi magiging matibay ang kasalukuyan kung walang tulong sa nakaraan. Hanggang sa susunod na makasaysayang pag-aaral muli, marami pong salamat at mag-ingat po tayong lahat.